Hi, what's up? Welcome sa video na to. Dito naman pag-uusapan natin ang market structure. So, nandito pa rin tayo sa day 3 of 3-day Forex Power Course. So, napaka-importante ng market structure kasi kapag magte-technical analysis ka, I think this is all you ever need para maintindihan mo why the market moves this way, saan yung perfect timing para mag-enter, gaano karaming pips lang yung dapat mong targetin for this specific trade. It's all goes down with the lesson market structure. So, una may tinatawag tayong, siguro yung mga nag-start sa inyo, familiar na sa uptrend and downtrend. Pag uptrend, ang market structure niya ay tinatawag nating low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. So, yun yung market structure niya. Kapag downtrend naman po, magsisimula siya sa high, pababa siya ng pababa. Lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. So, yun naman ang tawag kapag downtrend. And then, kapag naman hindi pababa, hindi rin pataas, the market is just balanced. Tinatawag natin siyang range or sideways. So, this way, may tinatawag tayong resistance at saka support. Tandaan nyo, si resistance at si support, si resistance, para siyang ceiling. Siya yung sagad na. Okay? Pag si support naman, siya yung flooring. Okay? Siya naman yung pinakababa. Okay? So, pag range or sideways naman, wala siyang lower high, lower low, low, higher high. Wala siyang ganon. It's just point A, point B, resistance, support lang siya. Kasi, nagba-bounce lang siya. So, pantay, equilibrium, equal yung pagtaas at pagbaba ni market. Okay, punta tayo ngayon muna sa chart. Okay, now, we're here at Euro USD. So, ngayon, tignan nyo. Ito ngayon ay isang example ng market equilibrium. Okay, this is what we call the resistance. And then this is the support. Okay? This is the resistance and then this is the support. So, mag-plot lang muna tayo. For 4 hour, so maghanap muna tayo ng mga support and resistance. Okay. Katulad nito. This one, ayan, may resistance dito and then merong support dito. Okay. Hindi po perfect. Katulad nung illustration ko kanina, hindi rin naman mape-perfect talaga yung support and resistance. Merong parang mga lagpas, may mga medyo na short ng konti kasi ang market, hindi yan perfect. Pero paano mo siya ipa-plot, coach, ng tama? Okay, ganito lang. Hindi tama na mag-plot kayo ng ganito kakapal. Tingnan nyo. Ayan ha. Halimbawa ganyan, para for the sake na masama lang yung area na to, kakapalan nyo ng sobra. Hindi, wag pong ganyan kakapal kasi tignan nyo, ang pips na kinover nyo agad for that is 25 pips. And nagsiset tayo ng mga stop loss tsaka take profit natin just above or below the market structure. So kung ganyan kalaki yan, di ang laki agad ng magiging stop loss or yung stop loss or yung allowance sa take profit nyo, di ba? Sobrang laki niya agad. So, for this one, ang gawin nyo lang po is, ayan, kuhanin nyo lang itong pinakamaraming touches. Ayan, 1, 2, 3. Ayan, pwede na yan. Then, ito, isama na lang din natin ito. Itong nasa baba. Tapos, konti lang. Ayan, kasi more on imaginary lang naman kasi to eh. Tayo lang yung nagsiset nito. Kumbaga sa tao, tayo lang yung nakakakita ng pattern na ito. Okay? Support and resistance. Meron ding mga support and resistance na not parallel. Diagonal. Diagonal yung tawag sa kanya. Okay, katulad nito. This is a resistance. This is a support. Ayan, support and resistance yan. Pero diagonal. So, this is support, this is resistance. Kaya pansinin nyo, yung chart, parang bola lang siya. Tumatalbog ng tumatalbog. Okay? Parang ganon. So, for this one, kambaw may bola dito. Ayan. Tumatalbog lang ng tumatalbog yan. Ayan. Tumatalbog siya ng tumatalbog. Pero, imagine niyo
kapag ang isang wall or pinto, inismash nyo ng inismash ng maraming beses, what is the tendency to happen? Di ba parang humihina siya? Halimbawa, yung pader nyo, pukpukin nyo ng pukpukin ng maraming beses. Di ba parang magkakaroon siya ng rupture, magkakaroon siya ng crack, and eventually, magigiba siya. So parang ganun din dito. The more na maraming touch yung support or yung resistance, mas humihina po siya. Mali yung mindset na, kasi baka may mga napanood ko yung video na ang tinuturo is, the more na mas maraming touch, ibig sabihin mas lumalakas. Hindi po. Pag mas maraming touch, pahina na siya ng pahina. Kasi kumbaga, na-exhaust na yung level na yun eh. Nakukuha na. Kumbaga, ang dami ng beses na nag-trade doon, ang dami ng beses na dinaanan doon. At hindi lang puro doon yung magiging trading zone or trading area. Lilipat at lilipat din yung mga traders na yan. So, humihina po siya. Katulad nito, kung i-analyze natin from this perspective, okay, i-cut ko muna dito ha. Ayan. From this perspective, ay, ba't nawala? Okay, from this perspective, na-touch na siya ng na-touch. And then eventually, nag-break out siya dito. Tama ba? Ibig sabihin, nabutas na to finally. Okay, so what can we conclude from this? Humina na yung support niya. So ngayon, tatawagin na natin tong support pa rin ba ang tawag dito? Yes or no? No, hindi na siya support. This is support converted resistance. Or sa madaling sabi, this is now resistance. Okay, bakit siya naging resistance na? Kasi siya na ngayon yung parang ceiling nung panibagong price level na na-create. Tingnan nyo to. Diba, siya na ngayon yung ceiling na nire-respect. So, lagi nyo tandaan na magkapatid yung breakout at saka retest. Breakout and then retest. Lagi pong magkapatid yan. Kapag na-break yung isang major level or area, babalikan, retest, ite-testing niya ulit, babalikan niya ulit. Ibig sabihin ng retest, worth it ka pa ba na parang idyan ulit ako mag-create ng another area or another trading zone? So, ite-testing niya ulit. So, for this one, ayan. Okay, nasa na siya? Nawala na siya. Ba? Nawala Teka, hanapin ko lang. Na-delete? Ay, na-delete. Teka. Control Z lang natin. So, yun naman yung maganda kay trading zone. Ayun. Bumalik ba? Ayun! So, here. So, tingnan nyo. From here, so, ayan, para mas maintindihan nyo. Ayan. Ayan, dito lang. Ayan, nabutas na siya finally. And then, eto na po yung retest. Ayan, no? Tapos, ngayon, parang false breakout yung tawag dyan. Pero dito pa rin siya umuwi. Ayan. So, there. Ganyan yung nagiging format niya. So, eto yung breakout. Kung makikita nyo dito, eto yung pinaka-breakout zone. Wait lang. Okay. Eto yung breakout zone, no? Tong area na to, tama? Tapos ngayon, nag-retest siya dito sa baba. Lagi nyo tatandaan na ganito ang structure niyan ng breakout and retest. Kung halimbawa, dito naman nag-breakout sa taas, laging babalik at babalik yan dito bago mag-continue pataas. And same thing, kung pababa naman siya, babalik muna siya dito sa support niya bago mag-continue pababa. Okay, laging ganun yung breakout and support. So, kapag nabubutas na yung area. So, para ma-confirm nyo kung valid ba yung support or resistance na pinaplot nyo, lagi nyo tandaan na 2 or 3 touches muna dapat. At least 2 siguro. Kasi ganun ang rule ko sa trend line ko eh. Trend line kasi it's just support and resistance na diagonal nga lang siya. Yung kanina kong pinakita. Katulad nito, here. Ayan o, tignan nyo. Support resistance lang din naman to. Pa-diagonal nga lang. Ayan. Ayan o. Tignan nyo. From here. Oops. Ito, sige. Ayan o. Ayan. Tapos tignan nyo, nabutas siya.
here. Nag-retest ba siya? Nasaan yung retest coach dyan? Ayun o, yung maliit na green. Ay, ito. Oh, baba tayo sa maliit na time frame para makita natin yung retest niya talaga. Naaangat muna ng konti yan. So, nakita nyo? Umangat muna siya. Teka, i-hide ko muna to ha. Umangat muna siya from here. Ayan o. Oops. From here, nabutas niya na, umangat ng konti bago nagtuloy-tuloy pababa. Yun yung ibig kong sabihin sa magkapatid at magkakambal, si breakout at retest. Okay, so wait lang, reset ko muna. Balik muna tayo sa chart. Pag-usapan natin yung trend line. Okay, so next is meron din tayong tinatawag na trend line. Si trend lines, usually parang support and resistance lang din naman to, kaso nga lang diagonal. Ayan, trend line is an uptrend, basically acts like a diagonal support. Pero support pa rin siya. So malalaman nyo kapag na-form ang trend line kapag may 2 touches. Kapag valid siya kapag 3 touches na. Katulad nito, halimbawa, first touch, hindi mo pa masasabi na, is this a confirmed trend line? Hindi pa. Kapag 2 touches na, probably, pwede na. Yon, parang, hindi rin confirmation pa eh. Parang formation pa lang. Na-form pa lang yung trend line. And then kapag 3 touches, confirmed, there is a trend line na. Kapag downtrend naman, trend line in a downtrend basically acts like a diagonal resistance. Ngayon, pag pinagsama natin si downtrend at si uptrend, tinatawag naman natin yung trend channel. So, may uptrend channel at saka merong tinatawag na downtrend channel. So, tingnan nyo. Eto, na-plot ko na to kanina sa chart eh. Ayan naman yung downtrend channel. May lower high, lower low. Kapag uptrend channel naman, higher high, higher low, higher high, higher low. So yan, kamukha lang siya nito. Channel din to eh. Sideways channel naman ang tawag dito. So basically, para lang silang magkakamukha. Balik tayo sa chart ulit. So, lipat tayo ngayon ng ibang currency naman. Try natin ito. So, ano bang currency to? This is, mag-spot tayo ngayon. So, ito yung current price niya ngayon. Sabihin natin tayo merong, anong tawag dito? Downtrend. Okay, downtrend to. Ayan o, tingnan nyo, may downtrend channel. From here, pwede ka pa mag-plot dito para mabuo lang yung channel. Ayan, meron tayo ngayon ditong channel. Pero, valid pa ba yung channel na to? Tignan nyo, yung pababa niya kanina, nag-breakout na siya. So, i-plot ko siya ng mas maliwanag sa inyo. From here, ayan, from here, 1, 2, 3, 4, ayan. Oops. Oops, oops. Kita nyo, lumabas na siya. Binutas niya na yung trend channel. Nasaan yung retest, coach? Ayun yung retest. This is the retest. Ito ang tinatawag nating retest po. Ayan. Yan ngayon yung retest. There. So, kapag nag-retest na kasi yung market, kumbaga, from downtrend, binutas niya na yung downtrend, tapos na yung retest, ay tapos na yung downtrend nun. Kumbaga, lilipat na siya ng panibagong trend. Pwedeng patakas na siya. So, ayun na yung retest niya. So, valid pa ba yung downtrend channel mo na to? Obviously, hindi na. Kasi tapos na yan. So, may panibagong channel or trend na na-form. Eto na po yun, oh. Tingnan nyo. Eto. And then, ito. Kunin mo from here. Ayan. So, ito na yung panibagong channel mo. So, eto. Paano siya nagsimula? From here. Ayan, oh. Bago na siya. Yan, bababa pa yan dito. Yan naman yung pag-identify sa uptrend channel. So, ito yung tinatawag natin na, sige, lagyan na natin ng label para mas maintindihan nyo. Higher low. Teka lang. This is the higher low. Isa pa. Higher high. Oops. Higher high.
Ayan, ito yung higher high. So, yan lang yan. Basically, ito lang yan, no? Yung higher low naman, ito lang siya. Ayan. Yan. Oops. Medyo bitin kasi ito, hindi ko nalalagyan. Dito tayo. Bitin siya. Yan. So, ito. Lagyan ko rin ba ng label? Ganito naman ang label niyan. Lower high. Tapos lower low dito. Tingnan nyo, hindi rin naman ako perfect mag-plot ng mga trend line. Kasi hindi naman, the market is not perfect. Hindi nyo mahahanap yung perfection yan. So, ayan, lower low. Eto. Bitin din tong mga to eh. Lower low. Ayan, lower low. Ito yung lower high. Ayan. Pero, medyo advanced na kasi to eh. Meron pa kasing tinatawag na trend line inside a trend line. Pwede ka pag bumaba ka ng mas maliit na time frame yan, tignan nyo. Oops, may makikita pa kayong trend line sa loob niyan. Ayan, no? It's a trend line within a trend line. Ayan, meron pa sa loob niyan. 'Di ba? So, yon. So, medyo advanced na siya. So, discuss natin siya sa loob ng academy na mismo. So, dito lang muna kayo para hindi kayo overwhelmed, ha? So, yan ngayon siya. So, basically, etong mga to, resistance lang, ito support. Ayan, resistance, tsaka support. Pero, pwede ba mag-combine, coach, yung diagonal support and resistance tsaka sa mga basic na support and resistance? Pwede. Tingnan nyo. Ito. Plot tayo ng rectangle. Diba? Pwede siya mag-combine. So, ngayon, meron area dito. So, most probably, kailangan mong mag-reassess ng magiging entry mo once the price reaches this. Pwedeng ang susundin talaga niyan is yung trend line. Kasi nagkakaroon nga ng trend eh. Okay. Pero, magkakaroon ng price reaction muna dito. Pwedeng hindi agad-agad. Kumbaga, kasi what we're expecting here is, from here, aangat agad siya, di ba? Aangat. Parang gaganyanin niya lang, parang bebasicin niya lang ng ganyan. Hindi po. Kumbaga, magkakaroon muna ng multiple reaction yan dito. Plot lang ako ng, nasan ba yun? Ayan, ghost feed. From here, pwedeng ganyan muna. Puro ganyan lang. Parang magkakaroon muna siya ng sideways movement bago siya umangat ng ganyan. So, I hope nakukuha nyo sana. Ayun, I hope na sana pa. I hope and sana nakukuha nyo yung tinuturo ko. Ayan, no, para magkakaroon siya ng price reaction muna dito. Kasi nga, doble yung nandyan. So, ganyan mag-dissect ng chart po. Ganyan siya. So, another one, example, hanap pa tayo. Sige, punta naman tayo kay CHF JPY. Okay, eto. Sige. Punta muna tayo kay mas mataas na time frame. Daily time frame to. So, tingnan nyo, December 2023 na to. So, wag na masyadong luma na yon. Punta kayo dito lang muna, okay? Eto, dapat ang technical analysis nyo ay last 2 months, 3 months, yon. So, eto, pwede tayo kay 4-hour time frame. So, plot tayo ngayon ng mga trend line. So, i-dissect natin siya. Sige. Oops. So, confirmed trend line ba to? Yes. Kasi we have how many touches here? 1 here. Okay, lakihan natin. 1 here. And then, second here. Third. And then, fourth. So, may 4 na touches yung trend line na to. So, 4. Tapos, after nun, nag-breakout na. Diba? Okay. So, buuin natin, gawin natin siyang channel. Pag gusto nyo lang naman siya gawing channel, para ma-identify nyo rin yung resistance niya, lagyan nyo lang din yung taas. So, ilang touches naman to? So, meron tayo ditong 1 here, another here, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan. So, meron naman tayong 6 na touches sa area na to. Now, identify naman natin yung mga support and resistance. So, ito. Ang tawag dito, is this support or resistance?
Kapag tinignan mo siya sa perspective na to sa taas, this is support. Pero pag sa perspective na to, this is resistance. Okay, so lagay din tayo dito. Ayan, this is now resistance. So, labelan natin para hindi kayo malito. Resistance sa area na to. Tapos ngayon, ito ay basically resistance din yan. Ito. Bakit? Kasi ito na yung current price natin nasa baba na. So, ito ngayon, okay, saan tayo? Meron dito, ayan, may area dito. Ayan. Pwede siyang mag-react dyan. And then may area din dito. Ito, nakikita niyo yung area na to? Ayan. Kasi nagkaroon ng movement dito eh. Ayan, oh, tingnan nyo. Nagkaroon ng movement dyan. Ayan, oh, nag-bounce siya dito bago nag-break. Ngayon, sabi ko sa inyo, di ba, may retest. So, paano yan, coach, nag-break out dito? Kailan siya nag-retest? Ngayon pa lang nag-retest. Tagal, di ba? Pero hindi pwedeng mawala kasi si retest sa isang breakout. Magkakaroon at magkakaroon yan. Hindi nga lang natin alam kung kailan. So, wala naman nakakaalam kung kailan pupunta si market, yung price market sa ganito, kailan siya mag-retest. Nobody knows. So, yan. First touch, second touch, then retest here. So, kaya, nakita nyo, bakit significant? Nagre-react ngayon yung price dito. So, may wick dito. Kaya siya nagre-react ng ganyan. Kasi nga, important yung level na to. So, yun yung ibig sabihin nun. Para hindi kayo nagtataka, ano nangyayari doon? Bakit nagre-react yung market doon? Kasi, merong significant price movement back from the past na nangyari dito na of course hindi naman basta-basta palalagpasin lang ng market yan na it's just nothing then bahala na siya doon. So magre-react yan dyan. So ito ngayon pwedeng i-consider natin na support. Ito ngayon ang support. This is type natin support or flooring yan ha. Okay, support. May support ka ngayon dito. May resistance ka dito. Tsaka support dito. Tapos may resistance dito. So, baba tayo ng 2-hour time frame naman. Oops. Para mas makita natin yung detalye niya. So, plot tayo ngayon ng mga trend line pa. Hati-hatiin natin siya ulit. So, subjective po ang pagpa-plot ng trend line, ng support and resistance. Maybe yung support ko ay hindi support para sa inyo. So, baguhin ko na yung color nito para mas, ayan, kapalan ko. Gawin natin color. Ano magandang color? Wait. Ayan, dito lang po babaguhin yan sa, ayan, gawin natin color yellow. Sige, yellow siya. Meron ba dito? Meron. Tingnan nyo to. Teka lang. Huwag nyo ipipilit yung trend line, ha? Never, okay. Ibig sabihin, hindi ganyan. Hindi yun yung tama. Kasi ang hirap niyang i-plot ng paganyan, no? Kasi tingnan nyo lang yung mga, yung mga sharp points. From here, eto, paano nyo pagtatama-tamain? Hindi inabot to. So, 2 touches ako dito ngayon. Hindi, parang hindi siya maganda. Parang hindi valid. Okay, hindi valid. From here, okay, since nahihirapan ako maglagay ng resistance, gawin natin, lagay tayo ng EMA. Okay, moving average. Exponential. Ayun, moving average exponential. Lagay tayo ngayon ng 200. Tingnan natin sa 200 kung magiging resistance siya. Ay, pababa siya. Hindi siya lumagay dito kay 200. So, this is a confirmation na parang pwede siyang, ibig sabihin, valid yung resistance mo talaga na to. Okay, wala to. Hindi ko malagyan dito. So, leave ko na lang siya as is na ganyan. Pero pwede mo siyang i-plot ng paganto eh. Kung ito pagtatama-tamain natin, paganyan siya. Pero marumi masyado yung chart. Tignan nyo, ang laki nung lumabas dito. So, hindi mo siya pwedeng masabi na valid trend line yung from here na valid resistance siya. So, yan. Hindi ko ma-plot yung diagonal resistance. So, I'll stick with yung basic resistance. Ayan, may resistance ulit dito. 3 yung resistance ko ngayon. From eto, may isang area dito, pangalawang area, tapos pangatlong area. So, ngayon, ang aking analysis is pababa to eh. Pababa. Okay, kasi from here, tignan nyo. 1, 2, 3. Ayan.
Ano kasi to eh, minor pair, kaya medyo mahirap i-analyze pag minor pair. Mas magulo. Unlike sa mga major pair kasi, mas smooth yung movement nila. So yan, nakikita nyo dito, meron ako ditong um, pababa to. This is lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. No, hindi to lower high. Pantay silang dalawa. Ito ang, yan, isa. Parehong lower high to. This is lower low, lower high, lower low. So, medyo nagkaroon ng breakout dito. Hindi mo pwedeng sabihin na this is lower low, lower high. So, ito rin. Pareho sila, pantay. And then, pwede siya ngayon bumalik dito. So, from here, dito muna. Tapos, tsaka pa lang siya bababa. There. So, yan ang possible na maging movement ng CHF JPY as of this moment. So, yon. Ito, hindi ko naman pwedeng i-analyze lahat ng market for you kasi hahaba masyado yung video na to. At least napakitaan ko kayo ng mga multiple sample, paano mag-spot, paano magbasa, diagonal support and resistance, trend lines. Practice po ang kailangan nyo para matutunan at ma-master nyo to. Practice lang. Hindi pwedeng nood lang kayo ng nood nitong tutorial ko. Kasi, for me, madali siya tignan. Pag tinitignan nyo at pinanonood nyo ako, parang andali. Pero pag kayo na, you will struggle doing this. Kasi magkaiba, parang driving a car. Hindi nyo matututunan mag-drive ng car by watching a YouTube video how to drive a car. You need to drive the car in its actual practice. Kailangan i-drive nyo. And ganun din po sa pagpa-plot ng support and resistance. Hindi nyo ito matututunan ng kanonood lang nito. Kailangan i-practice nyo on your own. So I hope you learned something from this video today. Bye-bye. See you sa next na lesson.